Nangako ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, na tatalima ito sa Temporary Restraining Order, PRO, ng Korte Suprema sa paglilipat ng 29.90 billion pesos na natitirang labis na pondo sa National Treasury. Sa parte naman ni Solicitor General Menardo Guevara, nirerespeto umano niya ang kautusan ng SC. Ang opisina nga ng SG ang humiling noon sa SC na ibasura ang petisyon na kumukwestiyon sa excess funds ng PhilHealth at ikinatwirang ang paglilipat ay legal at hindi labag sa right to health ng taong bayan. Ginagalang din ng Department of Finance ang interbensyon ng SC sa naturang usapin. Sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto, bilang isa din siyang public servant, kinikilala niya ang karapatan ng bawat mamamayan para humingi ng solusyon mula sa mga korte. Tiniyak din ng kalihim na tatalima ang DOF sa kautusan ng korte. Subalit muling binigyang diin ni Sec. Recto na ang paglilipat ng sobrang pondo ng Government-Owned and Controlled Corporations, GOCCs, ay mandato sa ilalim ng batas o General Appropriations Act 2024 na inaprubahan ng Kongreso. Una rito, nitong Martes, naglabas ng Temporary Restraining Order, PRO, ang Supreme Court and Bank para pigilan ang paglipat ng sobrang reserve funds ng PhilHealth sa National Treasury. Pinag-isa naman ng korte ang mga petisyong inihain ng 1SAMBAYAN Coalition at ang mga naunang inihaing kaso ni na Senador, Coco Pimentel at Bayan Muna Chairman Nery Colmenares. Kinukwestiyon ng tatlong petisyon ang pagbalik ng sobrang reserve funds ng mga GOCC sa National Treasury para pondohan ang unprogrammed appropriations. Pinagkokomento naman ng mga respondent sa petisyon ng isa sambayan at sa aplikasyon nito para sa throw o writ of preliminary injunction sa loob ng 10 araw. PhilHealth, di ba? Oo. Eh, yung mismong national budget. Yung pondo. Yung pondo mismo. Oo. Ako'y nagtataka dyan dun sa, nung dinedepensahan nila yung budget cut sa DepEd ha? Oo. Kasi meron ba tayo noon, nung statement ni Senador Chis Escudero? Okay. Na ang sabi ni Senador Chis ay hindi kasi nila ginagamit yung computerization program. Tama Yun ba? na Ganun nga. ba pagkakasabi niya? Meron daw ganung statement. Opo. At yun din parang kasang-ayon sa statement din ng Kamara na. So di ba yung binasa ko nung nakaraan? Yung tanong at sagot. At nagbigay din ng statement si Senate President Chis Escudero. Yun nga. Pero ngayon, may nilabas namang statement ang DepEd. Mukhang mali yung figura na hawak ng ating mga mababatas. Ayun nga sinasabi ko. Di ba? Oo. Kaya ang sabi po ng di ba pareho sila ng paliwanag na merong pampondo na computerization ang DepEd na hindi nagamit. Malaki pa daw, ha? 20.117 billion. Ang sabi? Ang natitira pa. Kasi ang nagamit lang namang daw ay almost 2.8% Lason. Doon sa 2022 at 2023 budget allocation. Yun nga. Ayun ang paliwanag. Pero sabi po nung ano nga pangalan? Undersecretary Sibilia. For Finance yun, di ba? DepEd. Oo. Nasa nang nagamit nila ang 89% Yun na nga. So 10% na lang ang natitira halos. So, ibig sabihin, yung sa computerization per se, iba pa yung iba pa yung sa kabuuan ng budget ng DepEd, kasi si Yusek Sibilia, panahon pa ni BP Inday, alam ko sa mga nauna ata, siya na rin talaga ang Yusek for Finance. Yes. Panahon ni BP Inday, yan din ang Yusek for Finance. At ngayon, sa panahon ni Sani Angara, ay siya pa rin ang nananatiling Yusek for Finance. Yun. Ngayon, kung titingnan mo naman, Jen, kasi ito ay ang Department of Budget and Management kasi naglabas na ng tala nila sa third quarter ng mga ginagastos ng mga departamento. Yung tawag na utilization rate ng bawat departamento. Oo. Ito, yung sabi ho sa DepEd, ito yung sinasabi mismo ni Yusek Annalyn Sibilia, Oo. Out of the total budget of 32 billion for computerization. Ayun, computerization lang yan, ha? From 2022 to 2024. Okay. 28.5 billion equivalent to 89% has been obligated as of November 30. Ayun. So kung kukumpitin mo ito, 28.5, 28, 29, 30,
31. 3.5 billion na lang ang natitira. Ang natitira. Oo. Hindi na nga naman sasapat ito. Oho. At alam mo ba, Jen, ipakita mo Sa ay- taong 2025, Oo. next year, ang hinihingi nila ay another 10 billion. Oo, yung 10 na 10 billion. Kaya lang binawas nga Yun na nga, 10. hindi na isinama. Yes. Kung titingnan mo naman yung utilization rate ng lahat ng departamento, Oo. base pa rin sa ito, ang data ay galing sa mismong Department of Budget and Management, ha? Oo. Buong sa unang 9 na buwan, mga kababayan, andyan ba yung graph natin? Ang DepEd, Jen, Oo. ay nakagastos ng, alam mo ba kung gaano kataas sa kanilang utilization rate? Kasi nagtataka ako kung saan nakuha yung paliwanag na hindi nila ginagamit yung pondo. Ang DepEd po ay isa sa pinakamataas ang utilization rate. Sila po ay umaabot sa 91.6%. Totoo. Kasi sa lahat ng ahensya ng gobyerno, ang alam ko kung yung nagkakamali, Ayan o. DepEd data may pinakamaraming pinapasweldo eh. Di ba? Ayan o, 91.6%. Ang DepEd ay Number 1 nga. O kung laki ng pondo ang pag-usapan, hindi porsyento. Oo. Siya ang may pinakamalaking ginastos diyan sa pondo, ha? Oo. Pero kung ang pag-uusapan po ay porsyento, depende dun sa kung gaano karaming naibigay nila, mas may maliliit diyan na halos naubos nila yung pondo nila, no? Oo. Pero makikita mo, sa laki ng pondo ng DepEd, mataas yung 91. Bay dapat. Oo naman. 0.6. Tingnan mo yung pinakamalaking pondo dyan, DPWH, yung nasa unahan. Sa ngayon. Oo. Oo. Ang kanila pong ginastos ay, ayun lang, kalahati. Almost 50% lang ang kanilang Oo. utilization rate. Yes, Oo. tapos ang kanilang pondo ay trillion, 1 trillion pesos. Oo. Kaya ang natira pa sa kanila, 500 billion pa. Mantakin mo yan. Tapos ngayon, sila pa rin ang may malaking pondo. At ngayon nga, sila na ang nagkaroon na may malaking pondo ang DPWH ng son. Kaya nga nagtataka ako, saan nila kinuha yung data? Samantalang may data ang DBM. Ayan, makikita nyo dyan yung utilization rate. Ang kung porsyento pag-uusapan dyan, Oo. ang pinakamababa na gumagamit ho ng pondo, halos hindi nagagalaw, 30% lang. Oo. In the last 9 months, ayan yung DICT, ang liit na pondo, kulay pula pa lahat. Yun. Oh. Kasi 30% lang ang kanilang utilization eh. Yun nga, Oo. hindi na halos makita yung kulay blue. Oo, Kasi diba? yung blue ay yun ho yung paggamit. Yung kulay kalawang. Oo. yan yung natitira pa nilang pondo na hindi nila ginagamit. Ay doon sa DICT, puro pula pa. Oh. Ayan yung humihingi nung nakaraan, Nelson eh. Nang humihingi ng intelligence fund Yun nga. na hindi binigyan, nalungkot ata parang ayaw na magtrabaho. Oo. Kasi ang hinihingi nilang intelligence fund ay parang 300 million ata. Oo. Nung hindi binigay, di ba, tinanggal na sa mga government, yung mga, ano tawag ito? Yan, DICT, OBP. Nung hindi na-approve, parang tinamad na magtrabaho yung DICT nung nawalan sila ng intelligence fund. Ganun ba? Oo. Talaga naman, oh. Ay samantalang bilyon ang pondo ng DICT, Nelson, ha? Oo. Billion yan. Kasi yung ano yan, ay per billion yan. Yes, oo. Kaya yung 1.2 na yun, trillion na yun. Kaya nga tayo, hanap tayo ng infrastructure sa ating telecommunication. Apakalaki naman pala ng pondo niya. Hindi ginagastos ng DICT, Nelson. Oo. Di ba? Yes. Yung disud sa dulo, kasi ang disud naman ata, ang Ayan, problema. maliit lang pondo nila. Oo. Pero nagamit nila. Oo. Ayan, konti-konti na yung budget. Ang totoo nga sa kanila, kasi sa laki ng kanilang inasa na budget, Nelson, kulang na kulang yung nilaan pondo sa disud. Kulang nga. Yung housing lang nila, dami housing nilang projects. ginagawa, no? Kasi isang project lang ng housing, isang site, bilyon na agad na son eh. Kaya 20 mahigit na ata yung sites na nakuha ng disud. Oo. Yun lang. Dapat, ay tataka ko, dun sa BICAM ba ng House at saka ng Senate, hindi ba nila kinonsulta ang Department of Budget and Management? Dapat. Si Secretary Amina. Napakabait naman Secretary Amina Pangandaman. Humingi man lang sila ng report, di ba? Department of Finance, Secretary Ralph Recto, di ba? Si Secretary Ralph Recto na dating senador, dating
nasa Kongreso, nasa Kamara ng Representante. Kilala at kaibigan naman nila pare-pareho. Oo. Di ba? Yes. Kaya nga tuloy nagtataka sila, paano ba nangyari? Paano ba ginawa ng BICAM? Yun nga. Para inaprubahan itong hihilinging pondo. Jen, tayong dalawa. Wala Oo. tayo sa BICAM, di ba? Wala. Nagtataka tayo eh. Oh, di tayo tinawag. Eto, mismo, nandun na sa BICAM. Oh. Siya mismo nagtataka eh. Aparte ng BICAM ito? Oh, pakinggan natin. Sino? Oh, tingnan nyo. Alam nila yan eh. Sino ba yung sinasabi natin na nagtataka dyan sa pag-uusap dyan sa pondo na yan? Ha? Pakinggan natin. Nanawagan na ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamon ng taong bayan. Hindi kailangan pang umabot sa veto, kundi ibalik na lamang sa BICAM. Huwag na munang pirmahan hanggat di pa nasasaayos muli nating mga mambabatas. Ayun, no? O, ito, sinunod naman ng Pangulo. Okay. Hindi nga pinirmahan. Oo. Bakit ba niya sinabi yan? Ayun na nga. Yan ang malaking tanong. Oho. Ito yung kasagutan. Paliwanag niya ito, ha? Senador Superate. Siya pa rin, no? Oo, pinaliwanag niya, bakit ba kailangan wag mo nang pirmahan? Sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Ayan, no? Siya mismo nagsabi dyan. Kasama siya dun sa BICAM, ha? Nag-privilege piece pa pala si Superate, ha? Pero, Oh. nandun siya sa BICAM, pero ang sabi niya, nangangapa kami sa dilim. Paano pa tayo nawala doon, di ba? Oo Kaya nga. tayo nagtataka rin, di ba? Kaya tuloy, pati ang Pangulong Bongbong, mukhang hindi niya mapipir... Kasi dapat bukas a 20 ang pipirmahan ng Pangulo. Sabi tuloy, teka, pag-aaralan ko muna, pare-review muna natin yan sa kanila pong executive secretary. At baka daw hindi maiwasan magkaroon ng line veto. Ayun. Pero Diba? ang sabi naman ni Amy, hindi, ibalik na lang yan sa BICAM. Ayusin na lang. May panahon pa ba? Oo. Pwede na bang, totoo ba, seryoso ba yung binabanggit ni Kong dati? Ibalik kayo, huwag yung paano ng oras. Aha. Itigil niyo yung takbo ng oras. Kasi kahapon yung pinapaliwanag niya. Ganun ba? Ay, kung pwede ko ba yun? Ibalik kasi natapos na po eh. Kasi dyan, kapag natapos na ng BICAM, Oo. ang last na lamang, pwedeng ibito ng Pangulo. Oo. Pero para yan ay baguhin mo, alisin mo. Ibalik pa. Mukhang malabo na. Sabi ni Kong Dante, kung ipag-uutos ng Pangulo at gagawin ng 2 kapulungan, ititigil nila yung oras. Halimbawa, Ano, parang basketball yan? stop the clock. Stop the clock? Tiyatanong, akala ko hindi seryoso. Pero sabi seryoso pala eh. Para daw niya, yung orasan lang ng orasan ng 2 kapulungan, para kahit pa niya mag-hearing kayo hanggang December 30, Oo. para matapos lang yung budget na yan, pwedeng gawin, hindi niyo patatakbo ng oras. Ba, pwede pala yun. Sabi ko, technically, kung pwede niya, pwedeng gawin na pala yun. Yung mga orasan doon, tatanggalan ng baterya yun. Yung pahihinto nila. Para daw reviewin itong mga katanungan ukol sa pambansang budget natin. Kaysa naman reenacted budget. Oo nga Mas naman. malaking problema ang magiging kakaharapin natin. Di ba? Eto ang mas lalong ipinagtataka ni Super Ate Jen. Okay. Yung napakalaking pondo ng DPWH na meron nung nakalagay, saan gagamitin? Ang sabi niya, di ba, na-interview natin siya. 3 salita lang daw 3 nakalagay. words lang ang nakalagay doon sa, gano'ng kalaki yun? Mahigit 1 trillion pesos, pero, Siya pinakamalaki ngayon eh. pero ang nakalagay lang ay 3, saan yung gagamitin ito? 3 lang. Saan yan? Various infrastructure Project. At kung titingnan mo kung ano mga letra yan, BIP. Oo nga, no? So, VIP. sino yung mga VIP na yan? Pakinggan natin. Sige nga. Super Ate. Sponsored and very important persons. Sino-sino kaya sila? Gaya na sambit ko, hinihimay pa ang himala. Pero para sa ilang mga VIPs.
Real talk, can anyone in this chamber, this August chamber, ascertain what are these infrastructure projects by just looking at the BICAM report? Sino yung mahihiwagang VIP na nagmamay-ari ng 1.1 trillion ng DPWH? Yun. Nako. Di ba? Oho. Ang matindi dyan, Nelson, campaign period na next year. Yun nga ang sinasabi Meron ba itong niya. malaking kinalaman sa nalalapit na eleksyon? Mukhang yun yung hinala niya. Oho. Kasi pinondohan ng AKAP, pinondohan yung mga ayuda fund. Diba? Oh. Eh yung mga tumututol, okay na tayo kay Super Ate? Eh doon sa mga tumututol naman daw sa mga ayuda, meron naman daw pasaring. Meron naman pasaring. Si Insan. Ba? Ay, alam mo na, nagsasagutan niya mag-Insan eh. Oo, sige. Ano naman ang pasaring ni Insan? Ayuda naman ito, ha? Ayuda. Sa mga tumututol doon sa mga sumisita. Ito ba yung ayuda? Tungkol sa mga ayuda. Akap ba yan? Akap, MAIP, TUPAD, 4Ps, etc. etc. Eh, ano naman ang pasaring ni Insan? Ba? Sige nga, pakinggan natin. To those who doubted the importance of social safety nets, let this be a reminder. Ayuda is not charity, it is justice. It is our duty to ensure that no Filipino falls through the cracks, especially in times of crisis. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Lahat ng programa ito may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Trabaho ng Kongreso, tiyakin ang pondo rito at masiguro na nakakarating ng maayos sa mga benepisyaryo. Ayun. Yun na naman ang kanyang ang ayuda daw po hindi charity kundi ito daw po ay justice. Ba? Oo. Justice para sa ayuda. Ay, nako. Well, kayo po ang tumaya, kayo po ang magtaya ng pahayag ng magkakabilang panig. Oo, Di ba? tama. Oo. Ay, nako. Ay, meron pa isa pa lang nalungkot. Sorry, habol ko na May lang. nalungkot pa rin? Meron namang nalungkot. Di ba kahapon, ay, nga pala eh, nakikinig ka sa ating palatuntunan kahapon, ang napuna ni Kong Dante, yung Memorandum of Agreement sa pagitan ng Development Bank of the Philippines, DBP, Oo nga. ng PhilHealth, at saka ng Tingog Party List. Tingog Party List. Eh kasi ang gusto daw po talaga ng maganda naman yung kagustuhan nila Nelson eh. Tumulong sa mga rural areas para po sa kanilang kalusugan at kung ano pa man. Pero nung ito po'y napuna, parang nalungkot po ng husto si Congressman Jude Asidre. Ganun ba? Na representante rin po ng Tingog Party List. Ano kanyang kalungkutan? Ito, ipakikita ko sa inyo Nelson, mga kababayan. Congressman Pati itsura Asidre. niya, mukhang malungkot yan. Ay, kitang-kita. Halatang, Makukumbinse kung malungkot siya. Ay, maluluha ka dito. Tingnan natin. Oh. Nakita namin na hindi na makakatulong ang patuloy na partisipasyon ng Tingog sa programang ito. Bagamat sinusuportahan pa rin namin ang inisyatibong tulungan ng ating mga LGU, kagabi po nagpulong po yung mga opisyal po ng Tingog Party List at nag-decide po kami to take a step back and to withdraw from the MOA. So we decided that siguro in a better time, if not, we leave it to the agencies to really look into this as a solution. But nonetheless, we remain committed. Gayon yan yung sinabi ko sa privilege speech. Marami namang paraan. Yun yung sinasabi ko. Pag gusto mong tumulong, marami palaging paraan. Yung mahilig maghanap ng pupunain, kahit anong gawin mo, may ipupuna. Sana makita na lang ho ng mga kababayan natin kung sino po yung gumawa, sino po yung hanggang puna lang po. Ayun. Yun. So, matras na pala sila. Hindi Kasi, na nila itutuloy. Ano ba yung plano na talaga dyan, Jen, doon sa kasunduan? DBP, Opo. Pondo. LGU, local government. Yes. Tingog, Oho. Parang sila kasi ang tagapamagitan eh. anong gagawin ng dalawa? Ng DBP tsaka ng LGU? Parang yung LGU baka punta sa DBP. DBP, PhilHealth. Oo, para
Magtatayo ng ospital. Tayo ng mga rural hospital, etc. Ang tagapamagitan ng tingog. Ayun. So, kailangan ng tagapamagitan. Yun yung kasunduan nila. Yes, yata. Parang sila ang mamamagitan doon sa dalawa. Oo. Sabi yan, nagdesisyon na po silang umatras sa ang tawag na Maalagang Republika Rural Financing Development Financing Health Development Program. Dahil nakita nilang nakakagulo lang ang kanilang partisipasyon sa mga layunin po ng programa. Ang pinupunan naman kasi ng iba, bakit kasi kailangan pa nandun ang tingog? Pwede, bakit hindi pa magkasundo yung DBP, PhilHealth, LGU. at saka LGU? Oo nga, no? Tatlo na kayo magkasundo. Wala namang partisipasyon yung isa. Yun na nga. Diba? Kasi kumbaga, kung wala ang tingog, Jack, matutuloy yun eh. Oo. Diba? Matutuloy pa rin. Matutuloy pa rin. Oo nga. Pero ang end user mo kasi, LGU, kailangan mahalaga yung LGU. Ay naman, oo. Diba? Oo. Yung DBP, andun yung Ay, loan. importante yun. Yung PhilHealth, siyempre, andun din po yun. Yung Ay, isa pero, parang wala siyang magiging ganon. participation talaga. Mukhang napuna. Oo nga, Well, no? ako naman Kahit kanina. kumbaga sa pyesa ng sasakyan, pag tinanggal mo siya, Tatakbo pa rin. Oo nga, oo nga. Well, ako naman, at least naging sensitive po si Kong Jude Asidre, at least na siguro na-realize niya na sa halip na baka matuwa at maapektuhan pa, eh, ang isa din kasi sa mga representante ng Tingog Nason ay ang may bahay po ni Speaker Martin. Baka matitigan pa. Yes, opo. Sa bagay, Yun din naman ang punto ng totoo naman mga yun, kababayan natin. Totoo naman yun. Hindi ibig sabihin ay meron kang masamang intensyon. Hindi ibig sabihin meron kang masamang gagawin, pero halimbawa lang dyan yung mga judge sa mga korte na. At sa mga lower court. RTC, o bang ganyan, no? Hindi yan, basta halimbawa inimbitahan mo sa isang pagkakatipo, hindi basta-basta bawal pupunta. daw. Kasi nga, baka mapaghinilaan na pinapaburan mo yung isang kaso. Tawag ganyan, cold neutrality of a impartial judge. Hanggat maaari, huwag kang mapaghihinalaan. Yes. Hindi dahil sa meron kang masamang balak na gawin. Di ba? Ako hindi naman sinasabi natin, kay Kong Jude, hindi naman namin sinabing mali masama. Pero siyempre po, kumbaga, kung nandun kayo, ibig ba sabihin, ipa-priority pagkat, di ba? Oo nga. Well, ako sa kabilang banda, bagamat maganda ang layunin po, Kong Jude, at least dito baka may makitang maipuna pa sa inyo. Pero kung tama din naman. matuloy naman yung agreement na wala sila, at least makikita na sila ang nag-initiate nun, di ba? Ako naman, internally, di ba? Kayong tatlo ang tatanggapin nyo halimbawa yung mga nire-recommenda namin, yung mga kaibigan Pwede namin. din naman yun. Pwede din naman. Huwag ka nang sumangkot doon sa pagpirma ng, di ba? Kasi baka Mabubutasan pa kayo mapaghinalaan kayo, halimbawa, itinatayo na yung ospital o yung health center, ilalagay mo pa yung ito po, inaitayo dahil sa initiative ni ganito, ganyan. Malalagay talaga yung pangalan. Samantalang pwede naman palang hindi o wala. Anyway, basa po kami ng ilang mga reaction may kinalaman sa ating Vox Populi. Ang tanong natin, makatwiran ba na magkaroon ng isang taong moratorium sa paghuhulog ng kontribusyon sa PhilHealth? Sabi ng ating mga texter, B, hindi po makatwiran yan mula kay Butya. Abi, hindi po, Carmen ng Digos City. B, hindi po, 5965 ng Paco, Manila. B, hindi po, palusot lang nila yan, SP ng Dagupan City. A, opo, stop muna paghulog kung marami naman palang pondo, 9408. B, hindi po, makatwiran yon, M, Hanyola. B, hindi po, 5165 ng Santa Cruz, Zambales. B, hindi po, dagdagan na lang PhilHealth benepisyo ng mga miyembro, 8874. B, hindi po, lalong maghihirap ang ating mga kapuspalad na mamamayan. Ed ng Pagsanhan, Laguna. A, opo, Albert de Guzman ng Cubao City. Cubao B, City, diba? Saan ba yung Cubao City? Sa Quezon City. Baka meron na sariling city ang Cubao ngayon.